Sa bawat paglipad ng eroplano, may pusong naiiwan. Sa bawat yakap na pinipigilan, may pangarap na isinasakripisyo. Ito ang mga kwentong hindi laging naririnig, pero kailanman ay hindi dapat kalimutan. Maligayang pagdating sa Biyaheng Abroad, Kwentong Migrasyon. Isang programang naglalayong ilahad ang mga tunay na kwento ng mga taong napilitang iwan ang kanilang tahanan upang humanap ng mas maayos na kinabukasan para sa kinabukasan. Ang migrasyon ay hindi simpleng paglipat ng lugar. Ito ay desisyong may kaakibat na sakripisyo, pagkakahiwalay sa pamilya, pagharap sa bagong kultura, at makikipaglaban sa hindi tiyak na bukas. Ngayong araw, makakasama natin sina Cheryl at Erica, isang ina na dumaan sa proseso ng migrasyon at isang anak na naiwan. Sa kanilang kwento, ating mauunawaan ang realidad na madalas ay hindi nakikita ng lipunan. Ngayong araw, hindi lang tayo makikinig sa mga nasa abroad. Kasama rin natin dito sa studio si Erica na nagbabahagi ng kanyang pananaw tungkol sa malalim na epekto ng migrasyon sa ating bansa. Si Erica ay isang anak ng OFW sa Bahrain. Welcome, Erica! Hi Erica, welcome! Maraming salamat sa inyong dalawa, Jerry at Kayla. Okay, so Erica, di ba ang migrasyon na yung paglipat mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar? Ngayon, ano naman para sa iyo ang ipinakamalaking hamon na hindi nakikita ng mga tao pagdating sa migrasyon? Pag sinabi mong migrasyon, paglipat Mula sa sa isang lugar, papunta sa ibang lugar. Yeah. Siyempre, nung una, dito madali. Dahil, oo, makakuha ka ng malaking opportunity sa ibang bansa. Pero, yung pamilyang naiwan, at saka yung dagat ang pagitan nilang ng pamilya, Kung kayo mga mahal sa buhay. mahal sa buhay, kaya ng ganyan. Hindi talaga madali. O, napakatotoo talaga niyan, Erica. No? So talagang, hindi talaga siya madali at saka marami talagang pagsubok na mararanasan natin pag tayo yung naiwan at pag tayo rin yung nang-iwan. Kasi grabe naman talaga yung... Parang may ano yun parang may dating yan. Oo naman. Ano pa eh. Dapat ano talaga yung... Iba talaga yung feeling ng merong malayo sa iyo, no, yung mga mahal mo sa buhay. Kaya ikaw, di ba, isa kang anak ng OFW. So ano naman yung para sa iyo, pinakamahirap para sa iyo sarili? Bilang isang anak ng OFW, syempre mahirap yung mama mo na pupunta na ibang bansa para sa inyo. So, Erica, ano yung ibig sabihin ng panloob na laban? May sinasabi kasi may mga panloob na laban. Ano yung nasa isip mo yung ibig sabihin ng panloob na laban? Pag sinabi kasing pangloob na laban, ito yung mga suliranin. Yung mga problema na na tinatahak nilang isang OFW or yung mga taong nandun sa ibang bansa. Na naman. So, ngayon na nasa ibang bansa yung mama mo, palagi naman kayo nag-uusap. Palagi kami nag-uusap. So ganun, ano ba yung through video call or chat-chat lang, ganun, ano? Through video call kasi kung minsan si mama may ginagawa, nagchat-chat din kami. Diba? Iba yung oras sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Totoo nga talaga yan. So, maaari ba nating mapanood yung konversasyon nyo ng inyong mama? Mari. Sige, go! Hi, Ma! Kamusta ka na dyan sa ibang bansa? Anong oras na dyan? Hello, Be. Okay lang ako dito. 11:37 ang oras dito, Be, sa tanghali. Anong ginagawa mo ngayon? Magluluto pa lang for lunch. Sayang, di tayo magkasama ngayong Pasko. Okay lang, Be. Sa sunod na lang. Magkasama tayo. Alam mo ba, Ma? Meron akong maraming kaibigan dito.
Ang hirap pala mag-college. Baka pag uwi mo, graduate na ako. Hindi pa naman, be. Ma, mabuti ba yung mga amo mo dyan? Di ka ba minamaltrato? Ay, mabuti, be. Mabait sila. Mapagbigay pa. Ma, may sasabihin ako sa'yo. Ano? Wala na akong pera, ma. Charot lang. Ma, bigyan mo ako ng pera. Lagi kami nag-video call, lagi kami nagkakamustahan. Kinakamusta niya ako kung ano nangyari sa araw ko ngayon, kung kamusta yung mga kapatid ko, kung anong mga nangyari, kung gaano ako kasaya ngayong araw. Kinakamusta ko rin siya kung anong ginagawa niya, kung ayos lang ba siya sa ibang bansa. Kaya Oo nga naman. At saka, mga manonood, mayroon tayong video na makikita mula sa isang OFW na ngayon ay naninirahan na talaga isang tiyak at... Sana? Ano? Yung tiyak Yung- na yun ang naninilahat talaga. sa ibang bansa. Yes, yung citizen na talaga siya sa Canada. So, siya si Cherelle. So, mapapanood natin ang video niya na mayroong mga payo niya para sa mga nagbabalak na ng ibang bansa. Panoorin natin. Hello everyone! Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Ako nga po pala si Cheryl Macana at kasalukuyan nandito sa Canada. Napagdesisyonan ko mag-migrate dahil sa kakulangan ng oportunidad sa aming lugar. Kahit noon pa meron akong trabaho, hindi pa rin sapat ang aking kinikita upang masuportahan ang aking pamilya, lalo na sa edukasyon ng aking mga anak. Umalis ako hindi sa madali, kundi ito ang tanging nakikita kong paraan upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero sa totoo lang, mahirap ang adjustment sa simula. Culture shock, pagkain, lalo na yung homesickness. Pero ngayon ay masaya ako dahil nadala ko ng pamilya dito sa Canada. Kung noon ay mahirap sa akin na makipagsapalaran na mag-isa, ngayon ay mag-aana dahil kasama ko na aking mga mahal sa buhay. Maraming oportunidad at healthcare facilities dito. At sa hanap buhay naman namin ay sapat rin ito para sa amin. Kaya masaya at mapaya pa kaming naninirahan dito. At ang maipapayo ko lang sa mga nagbabalak na magtrabaho dito sa ibang bansa ay dapat handa kayo. Hindi lang physically, but kundi rin sa emotionally. At dapat ang inyong mga papeles ay legal para iwas aberya. At sa mga nagpaplano ring manirahan dito ay dapat handa rin kayo. Tama. Oo nga naman, Marami talagang pagsubok na madadaanan natin pag tayo ay naninibang bansa. Kailangan talaga natin na magkumayod ng kumayod para makaahon. At ikaw naman, Erica, lumako tayo sa iyong mama. Sa tingin mo, ano ba ang rason kung bakit siya umalis ng bansa? Siyempre, unang rason, nakatira tayo ngayon sa Pilipinas. Alam na naman natin ang Pilipinas ay sobrang hirap pagdating sa ekonomiya. Pero, una talaga nun, 5 kami magkakapatid. Ako yung ika-4, ika-2 sa bunso. Yung kuya ko ay college, yung pangalawa college din. Ako pa ay yung pangatlo college din. Ako magka-college na rin. Kaya napagdesisyonan ng mama ko na pumunta sa ibang bansa kasi yung papa ko wala na rin trabaho. Siyempre kung nandito ka lang sa Bohol or dito sa lugar ngayon, wala talagang kita, maliit lang. Nung una, di pa siya pumunta sa ibang bansa, nasa Manila pa siya nagtatrabaho. Nagtatrabaho siya doon bilang isang maid or yung katulong sa bahay. Pero hindi pa rin enough para sa amin yung magkakapatid na pinapadala niya. Kaya napag-desisyonan na pumunta na lang sa ibang bansa dahil may opportunity doon, mas malaki ang opportunity sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Tama nga naman talaga. Oo nga naman, Pero alam din naman natin na para din sa iyong mama ay talagang hindi rin naging madali para sa kanyang lahat. Kasi syempre, pag nasa ibang bansa ka, culture shock, gano'n. Yeah. Tapos parang, Kailangan mo yung i-adapt mo yung Oo nga, culture, naman. dapat
ano ka sa cost of living doon. Dapat Totoo talaga. kaya mong makiksabayan ka doon sa cost of living. Yes, grabe talaga yung adjustments. At syempre, alam naman natin na yung loneliness at saka pati na rin yung pangungulila, yung talaga yung pinaka kalaban ng mama mo doon, ano? Kasi talagang meron talaga mga tao na yung bulsa ay buo, ngunit hirog ang puso. Kaya, Totoo talaga. pero hindi lang sa part sa kanyang mama, nang umilila yung mama niya. Siyempre, mga anak, naiwan dito sa Pilipinas. So, siyempre, may pangungulila din sila sa kanilang magulang. Tama talaga. Ngunit sa ngayon, ayos ka lang naman, okay lang, nakakapag-adjust na, gano'n, masaya na, magaan na. Noong una, syempre may pangmulila. At mahirap. Mahirap talaga. Para sa mama ko, lagi niya sinasabi na homesick daw siya, namimiss niya daw ako kasi malayo kami sa isa't isa. Pero wala kami magagawa. Ito talaga siguro yung tadhana. Nakatadhana na pupunta siya sa ibang bansa para sa amin. At saka, minsan talaga naiisip ko na bakit hindi na lang kami magkasama. Pero wala na. Malapit lang naman tayo. Lagi naman din kami nag-uusap through video Through video call. Nagkakamusta lang din namin kami. So, kahit ganun na kahit nasa malayo kayo sa isa't isa, kahit malayo kayo sa isa't isa, ay mayroon pa rin mga paraan na kung paano ninyo kung paano ninyo makakausap ang inyong ina, no? Na yung mafe-feel niyo pa rin na nandyan pa rin siya, gumagabay sa inyo, hindi man kayo magkasama physically, ngunit yung puso niya naman ay nasa sa inyo rin, at kasama niyo rin yung perception. Tama. Kahit nasa malayo siya, parang kasama ko pa rin siya kasi kahit nasa malayo siya, hindi pa rin, ano pang tawag dun? Yung kumbaga, close pa rin kami sa isa't isa. Yung closeness hindi nawala. Kasi marunong din kasi si mama makisama. Kumbaga, lagi niya yung pinapaintindi sa akin na para sa kapangkanan namin, para sa aming magkakapatid, huwag namin isipin na iniwan kami kasi pumunta siya sa ibang bansa. Pero lagi hindi talaga nagkulang si mama. Oo nga naman, grabe talaga yung sakripisyo ng mama mo kasi hindi talaga madaling marayo sa mga mahal sa buhay. Tama. Buti naman nakapag video call kayo kasi sa nalaman ko yung time frame doon sa iba yung minsan talaga, totoo yan, isa din yan sa suliranin, yung oras. Iba yung oras dito compared sa ibang bansa. Kaya kung minsan nag-video call kami, mga gabi na or inabot talaga na gabi or madaling araw kasi may time si mama na work lang talaga, tsaka hindi bawal siya bawal siya mag-cellphone kasi focus siya sa work. Kaya yun, madaling araw kami minsan nag-uusap. Pero sa tingin mo ba, ano ba yung pinaka-wish mo ngayong Pasko? Kasi nagpapasko na eh. Tama. Ano ba yung pinaka-wish mo ngayong Pasko? Mag-December 25 na. So ano yung pinaka-wish mo ngayong Pasko? Pero kung bibigyan talaga ako ng pagkakataon na makasama ko siya ngayong Pasko, yun yung wish ko kasi ilang taon na kami hindi nakasama na magpapasko. Wish ko na magkasama-sama na ulit kami, magsiselebrate kami ng Pasko na buo yung pamilya, wala siya sa ibang bansa. Tsaka wish ko rin na gabayan si mama sa ibang bansa na kahit na sa ibang bansa siya, dapat malakas pa rin yung kalusugan niya, walang mangyaring masama sa kanya, tsaka gabayan siya. Yes, so nga naman, pagdadasal rin namin yan para sa mama mo at sa inyo. So sa ating guest na si Erica, no? At sa ating virtual guest na si Cherel. So ano yung maipapayo niyo sa ating tagapagpanood? Ano yung
ipapayo mo sa nagbabalak na pumunta sa ibang bansa? Yung nagbabalak pumunta sa ibang bansa or yung may transfer. Kung pag sinabi mo yung nagbabalak pumunta sa ibang bansa, tatagan niyo ang iyong sarili, lalo na hindi naman ay lalo na sa mga naiwan para sa inyong kinabukasan na rin, at saka yung mga taong naiwan naman dito sa Pilipinas ay para sa akin, gabayan niyo ay kanang para sa akin, tatagan niyo rin ng inyong kalooban. Dahil para naman ito sa inyong kinabukasan. At saka, suportahan niyo na rin ng inyong magulang, imbis na sabihin niyo sa kanya na, bakit mo kami iniwan? Bakit ka pumunta na ibang bansa? Bakit pumunta ka dyan? Di niya na nasasaksihan na anong ginagawa niya ngayon. Yun, kumbaga, huwag niyo siyang i-blame. Huwag niyo siyang sisihin na, bakit binabayaan lang kayo dito. Dapat dapat suportahan niyo yung magulang, lalo na para sa inyong kapakanan. Oo nga naman. So, kayong mga manonood na naiwan ng inyong mga pamilya dahil nangingibang bansa sila o nagtatrabaho sila sa malayo, sa banyagong bansa, always be grateful. At syempre naman, magpasalamat kayo sa lahat-lahat ng biyaya na lumarating sa inyo dahil sa mga pagkakayod ng inyong pamilya. At kaya naman, nagpapasalamat kami sa iyo, Erica. Maraming salamat, Erica. Sobrang tapang mo at nakayo na ibahagi ang iyong kwento sa ating mga manonood at sa akin. Maraming salamat. Walang anuman. At may isa akong sasabihin. Kung inyong magulang na sa ibang bansa o OFW, dapat maging proud kayo. Dahil hindi madali ang bilang isang OFW. Dahil isa silang bayani sa ating bansa. Pinili nilang pumunta na ibang bansa para sa kapakanan ng kanilang pamilya at tiniis nila ang pangungulila. So maraming salamat, Erica, at saka ni Cheryl. Maraming salamat sa pagbibigay ng time sa amin para ma-interview at pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa immigration. So nakaka-inspire yung story niya. Sobra. Talagang marami din na nakaka-relate doon. Alam ko yun. Lalo na yung mga tagapagpanood natin. Oo nga naman. So, kayo kung may mga comments kayo, so, Just comment below. So, yun. muli ito ang Biyaheng Abroad, Kwentong Migrasyon. Paalam! Paalam!